Tahimik na ang buong baryo ng San Vicente tuwing alas 12 ng hating gabi. Sa oras na ito, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit may isang lumang bahay sa dulo ng kalsada na walang naglalakas loob na lapitan. Ang bahay ni Aling Lorna. Sabi ng matatanda, 3 dekada na mula nang may marinig na sigaw sa loob ng bahay na iyon, kasunod ng malakas na kalabog. Nang pasukin ng mga kapitbahay, nakita nila si Aling Lorna na nakahandusay sa sahig, nakadilat, nanilisik ang mata at tila may sinusubukang isigaw ngunit walang lumalabas na salita. Ilang araw lang ang lumipas, patay na siya. Walang nakakaalam kung paano o bakit. Isang gabi, 3 kabataan, sina Marco, Jessa at Paulo, ang naghamunang pasukin ang bahay. Wala silang dalang kahit ano kundi cellphone at flashlight. "Naku, baka mamaya may multo dyan," biro ni Paulo, ngunit halatang kinakabahan. "Eh di mas masaya," sagot ni Jessa, nakangisi. Paglapit nila sa gate, napansin nilang bukas ito. Walang ingay na nagmumula sa loob, pero ramdam nila ang malamig na hangin na tila humahaplos sa batok nila. Pumasok sila sa sala. Ang mga kurtina ay kulay dilaw na kupas at ang sahig ay nababalutan ng alikabok. May lumang radyo sa gilid at nakabukas ito pero walang kuryente. Taning mahinang static lang ang naririnig. Biglang napansin ni Marco ang isang itim na laruan na manika sa may hagdan. Nakangiti ito pero may basag sa pisngi at tila nakatingin sa kanila. "Hoy, kanina ba yun nandyan?" tanong ni Jessa. "Wala akong napansin kanina," sagot ni Marco, nanginginig ang boses. Habang umaakyat sila sa hagdan, nakarinig sila ng mahinang bulong mula sa itaas. "Uwi na kayo." Napatingin silang 3 sa isa't isa. "Narinig niya yun?" tanong ni Paulo. Ngunit bago pa sila makasagot, lumakas ang bulong. Paulit-ulit na sinasabi ang "Uwi na kayo! Uwi na kayo!" Binuksan nila ang pintuan ng pinakamalaking kwarto. Amoy panis na pagkain at bulok na kahoy ang bumungad sa kanila. Sa gitna ng kwarto, may lumang aparador. Nakasara ito, pero may naririnig silang kumakaluskos sa loob. "Baka daga lang," sabi ni Marco, pero bakas sa mukha niyang ayaw niyang maniwala sa sarili. Lumapit si Jessa at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng aparador. Sa loob, walang laman, maliban sa isang itim na damit na parang sa patay at isang maliit na kahon. Binuksan ni Jessa ang kahon. Sa loob nito, may litrato ni Aling Lorna, pero may 3 bagong mukha sa likod. At sila yon. Biglang nagpatay-sindi ang flashlight ni Marco. Nang bumalik ang ilaw, nakatayo sa likod nila ang isang matandang babae. Nakangisi, ngunit walang mata.
Ang kanyang mga kamay ay mahaba, parang hinubog sa anino, at dahan-dahan silang inaabot. Bago pa sila makatakbo, bumagsak ang pintuan ng aparador at lahat sila'y nakalunok ng malamig na hangin na parang humihigop sa kanila. Kinabukasan, wala na ang tatlo. Pero sa lumang bahay ni Aling Lorna, kung lalapit ka sa hagdan, makikita mo ang isang bagong manika sa bawat baitang, nakangiti at may mukha ng kabataang parang kilala mo.